Bumati kami sa bahay pero walang tumugon. Sabi ni Saline walang tao at baka umalis. Pero aantayin daw namin ito. May kamalig naman daw sa gilid ng kulungan ng baboy. Doon ito banda sa may likuran kung saan naman ang kamalig na ito ay imbakan ng mga pagkain ng baboy. Sinubukan kong tanungin si Saline sa kung anong nangyari sa kanya kaninang madaling araw. Pero hindi nagsalita. Nakasimangot ang mukha habang nakatitig sa malayo. Hanggang mga ilang minuto sinabi nito na wag ko daw isipin yung nangyari kaninang madaling araw. Ang isipin ko daw ay ang kalagayan ko noon. Yung mga dumating daw ay puros albularyo ang mga ito. Dalawa daw dito batid niyang manglalason. Sabi ko naman sa kanya, yun ang mga kasamaan kagabi ng taong ginulpi ko. May nadagdag nga lang na isang ubod ng tanda. Yun ang sumisilip sa likod bago pa dumating si Saline. Doon ko napag-alaman na ayon sa dalaga, namatay umano ang ginulpi ko kagabi. Sabi ko hindi ko pinatay. Sinungaling daw ako noon. Lumaki umano ang problema ng namatay yon. Paano mo nalaman? Pinuntahan mo ba? Tsaka ito ba yung dahilan kung bakit ka nagtatampo sa akin? Tanong ko nun habang nakasimangot. Gulong-gulong isipan ko. Ay naman dito hindi daw yun ang dahilan kung bakit siya nagtatampo. Pero naroroon pa daw siya kanina sa labas ng opisina. Nagpapanggap na tambay. Nung paparating umano siya kaninang umaga, may umaaligid na umano. Kaya hindi niya piniling pumasok. Sa halip ay nagmamasid na lang siya sa mga ito. Total, labas-masok naman ng mga tao doon at hindi siya makikilala kaagad. Tinali niya ang kanyang buhok at umastang lalaki ang galawan. Hanggang sa nagkataon umanong napalapit sa kanya mga ito at napag-usapan na ngayong pagkamatay ng isang albularyo kagabi. Napanganga talaga ako noon. Kung ganun pala, ang OA ko lang kaninang umaga. Naroroon lang pala itong bruhang ito at kung ano-ano nang pumapasok sa isipan ko. Hanggang sa nagpatuloy sa pagsasalaysay si Saline. Yung dalawang motor daw na pumarada. Kanina pa daw yun at nagpapaikot-ikot lang sa lugar. Bali kanina pang madaling araw padaan-daan umano ang dalawang motor na ito. At malamang ay may nakuha itong impormasyon. Impormasyong galing siguro sa kapwa doktor ko at kung hindi siya nagkakamali, ito na yung kasama namin umano na malaking tao na doon lang sa lugar na yun nakatira. Yun daw si Doc Jelam. Hindi totoong pangalan. Malaki talaga ang posibilidad na gano'n ang nangyari pero ang tanong na lang na naglalaro sa isipan ko ngayon ay kung bakit ako doon dinala ni Saline na sa tingin ko napakalayo. Nababahala ako noon kasi nga bukas marami akong appointment. Baka magtagal kami doon sa lugar. Hindi ko naman na tinanong pa ito gawa ng alam ko ding hindi ako sasagutin ni Saline noon. Walang hiyang babae ito eh. Hindi ko mabasa ang kung anong tumatakbo sa isipan niya. Itong likod ng bahay, may parang gilingan ng mais. Yung lumang klase ng gilingan na pinagdikit lang na dalawang malaking pabilog na bato at ginawan lang ng hawakan ng kahoy. Napakunot ang mukha ko kasi nga may mga tipak ng wari ko pa'y kabibe at may puti-puting pulbo. Basta ganun. Nang hawakan ko ito ay barabang tinusok ng karayom ang daliri ko. Umusok pa yon. Sobrang sakit talaga noon at napadaing ako. Ito namang si Saline ay dali-dali itong tumakbo, lumapit sa akin at nagtanong sa kung anong nangyari. Sabi ko sa kanya hinawakan ko lang ang parang puting pulbo sa gilingan ng mais noon. Inamoy-amoy ito ni Saline. Hanggang sa sinabi niyang apog umano ang mga yon na may halong tawas, tapol at bote. Gulat na gulat ako nang magpatuloy sa pagpapaliwanag itong si Saline. Pangpatay umano ng aswang yon. Mabilis pumasok sa isipan ko noon ang negatibo. Ang motibo kung bakit ako dinala noon ni Saline ay baka ipapatay ako. Sinabi ko ito sa kanya pero ang sabi niya ay hindi niya umano ko papatayin. Kailan niya umano ako dinala sa kapahamakan. Pangontra daw umano yun sa elemento. Pangkalahatang pangontra. Pero kapag nasaboy ito sa aswang, sunog ang katawan ng aswang sa kahit anong uri pa. Kahit gaano umano kalakas ang klase ng aswang,
Patay kapag nasabuyan niya, lalo na kapag naramihan. Ano nga bang pinunta natin dito? Bakit may ganyan? Tapos sino at ano ba talaga yung tiya mo? Tanong ko noon. Ayon kay Salin, sa tiya niya lang naman daw galing ang kaalaman na natutunan niya. Ang tiya niya na umano ay isang magaling na albularyo, pero malupit din itong mambabarang. Panganay umano ang tiya niyang si Dolor. Hindi totoong pangalan. Ito umano nagturo sa kanyang ama, at ang natutunan naman ng kanyang ama ay itinuro sa kanya. Sandali, albularyo? Sige, ipagpalagay na lang nating albularyo, pero ano ba talagang gagawin natin dito? Kaninang umaga ka pa. Mainit masyado yung ulo mo. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ba't ka ba galit? Dahil ba hindi kita pinansin kagabi? Yung panghaharot mo? Sabi ko noon. Matapos ko makapagsalita ay napayuko itong si Sali na waribay ng pahiya. Tapos pansin kong tila mapapangiti yon. Indikasyon na ang ikinagalit nito ay yun ngang kagabi. Pero biglang lumapit sa akin ito at sinampal lang naman ako ng babaeng yon. Ang lutong Ang bastos ko daw. Nang labo pa nga ang paningin ko kasi nga parang may kasama pang orasyon yung sampal na yon. Sabi niya manyakis daw ako. Nakakadiri. Nakatikim tuloy umano ko ng sampal nun. Ang sakit naman nun. Bakit ka ba galit? Sige nga, ang taray mo kaninang umaga tapos hindi namamansin. Parang batang hindi nabilan ng sorbetes Bakit ka galit? Anong problema? Alam niyo, hindi na siya nagsalita pa nun. Naglakad yon palayo sa akin at naroroon na siya sa may biranda. Hindi na siya lumilingon kahit pasang bitin ko. Ano ba tong babaeng to, kako? Wala man lang akong alas at puro na lang pusoy. Duda talaga ako na yung panglalandi ang dahilan. Yung tipong hindi ko siya pinagbigyan. Diba? Napakapogi ko nun. Pero ganun ang pagkakaintindi ko. Alam naman natin ang babae na may ugali din niyang umaapoy sa Hanggang sa nakaisip ako ng paraan. Nilapitan ko ito. Tinutukso ko. Sabi ko'y nagkakagusto siya sa akin. Kaya ayaw ako nitong iwan at ayaw lubayan kasi nga ang totoong dahilan ay may gusto sa akin ito at hindi dahil sa pagiging aswang ko nun. Natatawa na ako nun. Nawala yung tensyon na namamagitan. Tumatalikod itong si Salin tapos hindi talaga tumitingin sa akin. Lalakad ito ng bahagya at lilipat na naman ng pwesto. Ang sekretarya ko nagkakagusto sa akin. Tama Sabi ko nun. Ang sabi niya ay isa pa umunot sa sampalin niya ulit ako. Umalis daw ako sa tabi niya. 3 kombinasyon lang umano ng dasal. Iiyak umano ako nun. Magagawa mo kaya sa akin yan? Hindi mo ako kayang saktan, di ba? Asar na ito sa akin, Sir Seth. Hanggang sa maya-maya pa'y nabati ang simpatsya ko nang may dumating na matandang babae. Meron itong dala na kung tapos mabilis na lumapit dito sa salinat ng mano. Siyempre ito na siguro yung tiya niyang si Dolor. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kung magmamano ba ako o hindi naman kay tititig lang. Paano ba naman kasi? Naaktuhan ng panunukso ko kay Salin. Nakangisi ba naman ako at nang lumingon ako sa bulwagan na nakatitig ito sa akin habang nakasimangot ang mukha. Aba, kamakailan lang yung pagdalaw mo, Salin, tapos bumalik ka kaagad. Tsaka sino ba itong lalaking ito? Agoy, parang tulisan tingnan Nangangamoy aswang pa. Aswang nga. Anong ibig sabihin nito, Salin? Ba't ka nagdala ng aliwas dito? Bungad ng matanda nun. Itong aliwas po nang marinig ko ay talagang nahiya ako ng gusto. Mabilis akong gumilid para makadaan ng matanda. Walang iya, para pala akong gorilya. Kung sabagay, mabalahibo naman talaga ang mga gabunan. Imbis na dumiretso ito'y tinitigan ako ng mata sa mata. Hindi ko alam kung bakit natatakot ako sa kanya. Yung tipong bahag na bahag ako at nagtatayuan ng mga balahibo ko sa katawan. May kakaiba din itong presensya na animoy ang hirap huminga at malamig ang pandama ko. Hanggang sa tumitig na yon kay Salin tapos lumapit sa dalaga at nag-usap sila. Hindi ko narinig ang pinag-uusapan gawa ng pabulong kasi yon. Yung parang marites yung galawan.
Ganun ba? Doktor pala yung animal na to. Paanong naging doktor ang isang aswang? Tsaka yan yung amo mo? Ang problema nyo ay nakainkwentro kayo ng mga tagapunta engganyo. Mahirap makabangga ang mga may karunungan doon. Dumadayo yung mga yan at sa pagkakaalam ko ay may bantugan pang nakikilahok sa pag-aaral sa paglalason. Taga-Kanduman. Ayon naman kay Salina ay kaya niya naman umano kung nag-iisa lamang ito kaso napakarami. At markado nila ako. Ayos lang kung siya. Pero kung ako umano ay delikado talaga ang kalagayan ko noon. Tinawag ako nitong matanda. Sa pagkakataong yun ay naglakad ito hanggang sa nakarating sa bukana ng pintuan at umupo. Gaya ng sinabi ko, itong bahay na ito ay nakaangat ng konti sa lupa. May maliit na beranda at isa lang talagang silid nun. Ang kabuang silid, yun ang bahay. Kumbaga, sala lang ang lahat. Pagkalapit ko ay tinitigan muli ako nito. Gusto kong magsalita para makareklamo pero pinili kong manahimik na lang. Iba kasi ang nararamdaman ko sa kanya. Para bang nanghihina ang katawan ko nun. Hanggang sa nagsenyas pa ito ng daliri na pinalalapit ang mukha ko. Ako namang utu-utoy nilapit ko naman. Ano bang nakain itong si Tia Dolor at bigla na lang hinipan ang mga mata ko nun? Kala mo napakabango ng hininga eh. Saglit din akong napatigil sa paghinga nun. Gusto ko nang umatras pero nahihiya naman ako. Kasi nga baka kung ano ang isipin niya. Hanggang sa maya-maya pa, binulatlat nito ang pilukan ng mga mata ko. Tiningnan ang butas ng ilong ko. Pinanganga ko at hindi din nakaligtas ang tenga ko na para bang doktor ito. Dapat pala Salin, pinatayin mo na lang to eh. Nagkukonsumisyon ka pa dito. Ano bang meron na tila mahalaga sa iyong aliwas na ito ay pangit naman. Kung sa bagay maraming pera. Sinaway ni Salin ang tiyan niya kung anong pinagsasasabi nito. Natural at amo niya umano ako at kahit aswang pa, puprotektahan niya umano. Sabay tanong sa tiya kung anong dapat gawin. Madali lang. Hayaan lang lumapit. Parang hanggang dito nasundan pa ata kayo. Kung sa bagay ay may malalim nga namang karunungan ng isa doon eh. Mamaya maghahanda tayo. Ikaw iho, magpakabait ka dahil kung hindi ako ang papatay sa'yo. Umatras na ako noon nang tapikin na ako sa balikat nito. Sa maniwala man kayo o sa hindi ay gumaan ng pakiramdam ko noon. Hindi ako sigurado pero parang may ginawa sa akin itong matandang ito. Walang ano-ano namang umakyat na ng bahay ang matanda. Pinapanik din kami noon. Ang daming mga kunong bagay akong nakita ng iba dito ay bago pa lang sa aking paningin. Literal na albularyo nga ito. Kung hindi ako nagkakamali, magagamit ito ng isang bihasang albularyo eh. Lalo na yung mga nakatungtong doon sa may altar. 3 kulay itim na tawas na pula at 2 kahoy na animoy dignum. Napapaisip ako. Bukod sa magaling na albularyo ito, isa ding mamamatay ng aswang. Napapaisip din ako na parang sinadya ng tadhana ang lahat. Mantakin nyo, aswang ako tapos nagkaroon ako ng isang sekretarya na bihasa. At magkakaroon pa talaga ako ng ugnayan sa bantugang matandang ito. Sino bang mag-aakala nito, di ba? Bantugan talaga itong matandang to eh. Dama ko yun sa kanya. At malayo ito sa mga albularyong humahamak sa amin. Kung makapagsalita pa Sir Seth, napakakampante. Pinakain kami doon. Laing ang laman ng buyot. Naglalako itong matandang ito ng ulam. Pagsapit ng hapon ay nagmungkahi ang matanda na maglibot-libot daw kami doon. Alamin ang lugar. Pag-aralan kung saan ako kikilos. Ginawa ko naman yun at hindi ko kasama si Salin. Bunsod ng umandar na naman ang pagkasuplada nito. Makikipagsabay sana ako sa kanya kaso nga sinimangutan ako ng muka at sinabing kumilos daw ako nang wala siya. Dahil may gagawin din daw siya doon. May tingin pa itong pinaangat ang isang kilay na para bang sinumpong ng matinding galit. Ang sarap talagang sabihin na sinisisante ko na siya eh. Medyo nakaganti sa akin ito sa mga puntong yun.
Naglibot ako pero napapaisip din ako noon sa kung paano ako matutuntun sa lugar na ganun kalayo. Di ba maging kayo? Para bang may sapagkaaswang itong kalaban. Kung sa bagay napatay ko ngayong isang albularyo kagabi. Kung kaya't hahanap talaga ito ng paraan sa kung paano talaga ako patay nun. Bagay na tama lang din ang sinabi ni Tia Dolor. May bantugan din at malamang ito na yung matanda na dumungaw sa likod ng opisina ko na taga-Kanduman. Medyo may kaba akong nararamdaman pero sabi ko magtitiwala ako sa kanya. Nagtitiwala ako sa kakayanan nito bagamat hindi ko pa yun nasisilayan. Nagpatuloy ako sa paggalugad sa lugar. Alam niyo, aswang ako pero hindi kami yung tipong aswang na gumagala sa gubat. Yung tatay ko may pagkapilyo yun pero hindi naman yun sa gubat ng babagat. Sa matao talaga at ang lakas ng loob nun. Ito namang sinanay kapag sinusumpong gagala lang. Pero hindi na mamalayan ng kahit sinong hanggat walang alam ito sa kung paano kilatisin ang galawan ng isang aswang. Uwi na lang sinanay madaling araw na. 3 beses sa isang buwan ang sumpong nito. At magkakasunod talaga ito. 3 araw bago magkabilugan ng buwan. Yun na yung sumpong. Yung sa mismong kabilugan ng buwan kasi. Nasa loob lang ng bayang nanay at tatay ko. Nakadungaw lang sa bintana at nakatuwad sila habang nakatitig sa bilog ng buwan. Samantala, malayo na talaga ito sa saklaw na ginagalawan ko. Nagmistula na akong simpleng tao nun. Marumi pa ang damit ko kasi nga sobrang sukal talaga doon. Sa unahan ito ng putikan. May gubat na padahilig ang lupa. Nagkalat ang mga baging at halos hindi na ako noon makadaan. Hinahanap ko si Salin. Magkakaibang direksyon namin pero alam ko naman kung saan siya patungo. Nakikita ko siya doon lang sa babaan banda. Malapit ito sa bahay kung saan parang kakilala niyang nakatira doon. Nakita ko kasing nakikipag-usap itong si Salin sa isang lalaki at babae. Mag-asawa. Pagsapit ng takip silim noon nakita ko si Tia Dolora na kinakawayan ako. Walang ano-anong umuwi ako sa bahay. Naroroon na si Salin at bumungad sa akin ng mga katagang. May dumating daw kanina at kaibigan ito ni Tia Dolor. Sinabing may mga nagtatanong daw sa kung nasaan ang bahay niya banda. Kahina-hinala umano ang kinikilos ng mga ito. Kung kaya't hindi sinabi ng kaibigan niya kung saan. Matapos umanong umalis ng mga tao, kaagad nang dumalaw itong kaibigan ni Tia Dolor sa bahay at sinabi ang natunghayan nito. 5 daw yon. Pero may isang matanda umano na parang kasama din ng mga ito. Ang sabi sa akin ni Tia Dolor, malamang yun ang umahanap sa akin. Teka po, bakit kinakailangan pa nilang magtanong kung alam na nila kung nasaan ako? Di ba nga sinabi niyo naman na matutuntun talaga ako? Taktika lang yun para mapag-aralan ng lugar, iho. Para malaman sa kung saan dadaan. Alam nilang narito ka pero hanggang sa presensya mo lang. Hindi nila kabisado ang lugar kung kaya't magtatanong at magtatanong talaga ang mga ito. Mabuti at matalino itong kaibigan ko at hindi sinabi kung saan. Pero posibleng nakapagtanong yun sa iba kung kaya may mangyayari talaga mamayang gabi. Dagdag ng matanda ay wag daw kong tatambay sa bahay niya mamayang pagsapit ng takip silim. Doon lang daw ako sa lugar na pinuntahan ko. Kung nakapili daw ako na magandang pwesto ay doon lang ako nun. Antayin ang pagkabungad ng mga ito. Dahil sa oras na bumisita ang mga yon sa bahay niya. Oras na umano para kumilos. Sumabat naman si Salin. Nilinaw sa akin ito na kagaya umano ng ginawa niya doon sa may Punta Inganyo ang gagawin ng kanyang tiya. Pababagsakin ng sabay ang mga karga nito sa katawan. Yun ay kapag lumapit ang mga ito. At sa oras daw na makita ko ito nakatapak na sa loob ng bakuran. Yun na rin ang oras na susugod ako noon. Naiintindihan ko man pero may agam-agam ako. Papupuntahin ako doon sa kakahuyan sa unahan banda. Ako ngayong sadya at malamang dediretso sa akin yon. Sinabi ko ito sa kanila. Pero ayon sa tiya nitong si Salin, ginawa niya na daw ito ng paraan na doon daw ito dediretso sa bahay niya at hindi sa akin.
Kung itatanong ko daw sa kung paano niya ito isinagawa ay hindi daw makukuha sa madali ang paliwanag. Sundin na lamang umano ang sinabi niya at tiyak ay magiging pabor daw sa akin ang laban. Tumango ako at hindi na nagsalita pa. Inantay na lamang namin doon ang pagsapit ng takip silim. Hanggang sa noong palubog ng araw ay pinaalis na ako nito. Napatingin ako kay Salin. Nag-aalala ako noon hanggang sa tumango ito at sinabing susunod daw siya sa akin. Basta't mauna na lamang daw ako noon. Bali ganito, para mas maging malinaw talaga sa akin ang lahat. Gaya ng sinabi ko'y putikan ang lugar na yon. Mga 2 ektarya ang lapad nito, mula sa likod ng bahay ay mga kalahating ektarya. Yun na yung kakahuyan na paakyat. Sa kaliwang parte nito ay may bahay. Kapit bahay yun ang matanda na kung saan ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Na doon ko nakita si Salina na kinakausap ang mga tao doon. Burol lang ang bundok na ito na hindi ganoon katayugan. Para bang libo ang postura o nakataob na bao. Tapos ay napapalibutan ito ng kangkungan at sagingan. May ilang mga bahay din sa may parting likod ng burol na yon. Subali ayun na nga. Walang ano-anong nagtungo na ako sa lugar. Pumuslit ako sa liblib pero natatanaw ko ang bahay ni Tia Dolora. Walang asawa itong matandang ito at wala ding anak. Matandang dalaga. Nakasunod si Salin. Nakikita ko na itong paparating. Akala ko'y dederecho ito sa kinaroroonan ko. Pero naghakot yun ng mga unas ng saging. Pinagtumpok sa may paanan ng burol na yon. Nagsiga ang babae at nagpausok. 3 bahagi yon. 3 siga at binalot ng usok ang buong lugar. Hindi naman ako naasiwa dito. Maliban na lang siguro kapag hinaluan ng dahon ng kalamansi at lana. Masakit sa balat ng aswang ang ganyan. Pero sa mga puntong ito, naiintindihan ko na ang dahilan kung bakit hindi ako matunton ng mga albularyo. Tinatabunan ng usok ang lugar kung nasaan ako. Hindi ako sigurado pero hindi naman siguro gagawin yun ni Salina kung walang dahilan. Hanggang sa noong dumilim na, dito na lumapit sa akin ang babae. Sa mga sandaling ito ay kalmado itong tingnan. Hindi suplada. Napakabait ng mukha at para pa itong nag-aalala. Humawak ito sa kamay ko at ang higpit nito. Nabara ko kaagad at sinabi ko na kung ano ang nakain niya. Tinitigan lamang ako nito. May liwanag naman mula sa siga kaya nakikita ko yung mga mata niya. Kabilin-bilinan ni Salin. Kahit anong mangyari, unahin ko umano ang sarili ko. Kapag naipit at tumagilid ang lahat, umalis daw ako noon. Hindi daw siya nakakatiyak kung mapapabagsak ng tiyahin niya lahat ng karga ng mga albularyong nagbabanta sa akin. Ang tiyak niya lang, gagawin daw nilang lahat. Maprotektahan lamang ako noon. Kinilabutan ako sa mga sinabi niya. Sobrang seryoso na mukha niya. Salin, pasensya ka na. Kaya hindi talaga kita pinansin ng gabing yun. Nahiya talaga ako sa'yo. Gusto mo ba ako? Prangkahan kong tanong sa kanya. Napayuko ito at hindi nagsalita. Hindi na siya kumibo noon pero... sabi ko na gusto mo ako eh. Ganun din ako. Kaya ganun kataas ang respeto ko sa'yo. Kung naglalandi ka dapat perinangka ako eh. Aray! Ba't ka naman nanampal? Bigla akong sinampal eh. Pero hindi naman galit ang mukha niya tingnan. Ang sabi nito ay naawa lang daw siya sa akin dahil doon ako sa sala natutulog lagi. Baka umano gusto ko doon matulog sa kama bunsod ng pagod na pagod ako. Kaya yun ang ginawa niya. Hinaya niya ako. Sobrang dumi ko daw mag-isip. Hindi daw siya nang lalandi. Teka, anong tawag mo doon? Pahihigain mo ako sa kama ko na naroroon ka? Ano yun, okay ka lang? Hindi ka mailang? Hindi naman pwedeng magdasal tayong dalawa, di ba, hanggang magkatabi? Magsabi ka kasi ng totoo. Huwag yung pagkatapos nun, magtatampo ka.
May gusto ka lang talaga sa akin. Ang layo umano ng iniisip ko. Ituon ko na lamang umano ang atensyon ko sa banta. Bakit ba umano nakarating doon sa nangyari kagabi ang lahat ng kwento? Huwag na umano akong magsalita patungkol doon. Nag-iisip daw siya sa pwedeng gawin. Tinitigan ko siya ng mata sa mata pero hindi na ito makatingin sa akin. Nagkibit balikat na lamang ako at banat ng ipahawak-hawak ka pa nga sa kamay ko na para tayo mag-asawa huwag mong sabihin hindi totoo yun. Kung sa bagay, ginadahan din naman ako. May gusto siya. Parang iiyak na ito kaya naman tinigilan ko na lang. Nagantay kami doon hanggang sa sumapit na lang ang alas 7. Tandang-tanda ko ito dahil oras lang ang binabantayan ko noon. Wala namang nagpapakita sa bahay ni Tia Dolora. Itong si Salin ay nasa tabi ko lang. Napakabango niya. Kahit pawisan kanina mabango pa rin. Ano ba itong pumapasok sa isip ko? Hindi ko maisip kung anong klaseng ugali ang meron sa babaeng ito. Parang may bipolar May sariling mundo. Imbis na sana ako ang may sariling mundo, siya pa ang nagmukhang ganon. Hanggang sa maya-maya pa, tumayo na si Salin at naglakad. Hindi man lang nagsabi kung saan ito pupunta. Napansin kong tila patungo ito sa bahay ni Tia Dolora. Kung kaya naman ako noon ay dali-dali ng kumilos. Naglakad ako ng mabilis patungo sa timog na bahagi. Bali sa kanang banda ito ng lupain at may mga sagingan sa baba. Hanggang sa tumakbo ng mabilis itong si Salin. Kasabay noon ang pagsisisigaw nito sa pangalan ng kanyang tiya. Napakunot ang mukha ko. Wala naman kamusyong-musyong nangyari pero tila baga may problema. Nang makababa na ako ay nakita ko ang isang ubod ng tandang lalaki sa may tabi ng puno ng talisay, sa tapat mismo ng pinto ng sirang bakuran. Walang ano-anong mabilis akong tumakbo patungo doon. Habang nangyayari ito ay dama ko na ang pag-init ng katawan ko. Nakikita ko na rin ang nguso ko. Humihigpit ang balat ko at sobrang lakas ng pagkabog ng dibdib ko noon. Nung nasa may malapit na ako ay nakita ko si Tia Dolora. Nakahiga ito sa sahig ng beranda. Ginigising siya noon ni Salin. Hindi ko alam kung bakit hindi ko rin maramdaman ang presensya nitong mga tao. Bukod sa matanda noon ay may isa pang nasa unahan at alam kong maliban doon ay may ilan pang nakatago lang. Hindi na ako huminto noon. Sunggab ng pagkabilis-bilis doon sa matanda. Hindi ito nakapaghanda at talagang napuruhan ko yon. Nagkasigawan yung ibang tao at sabi ko na nga ba'y naririyan lang sa tabi-tabi. Nasa magkakaibang direksyon sila. Itong matanda nang magkaulirat na ako ang nasa harapan niya. Tarantang-taranta ito at umuusal ng kung anong dasal at taga ng itak sa akin. Tinamaan ako pero hindi ito tumalab na siyang ikinagulat ng matandang lalaki. Naisip ko na maaaring nabasag ni Tia Dolora ang karga ng mga animal na yon. Ang hindi niya lang nagawan ng paraan ay ang ikinukubling presensya ng mga ito. At dahil sa marami yun ay maaaring ito ang dahilan kung bakit siya parang walang malay doon sa may beranda. Sinakal ko ang matanda at hinampas talaga sa lupa. Umungol yun. Alam kong nabalian yun ng buto. Ito na yung matandang sinasabing taga-kanduman. Iniwan ko yun at sinunod ko kaagad yung nasa may daanan. Tumakbo pa ito at humingi ng tulong pero naabutan ko yun. Tinakma ko lang naman tapos itinulak ko ito sa may putikan. Malakas na pagkatulak at sumalampak ang katawan sa may kangkungan. 3 na lang kako. Nakikita ko ang tatapang. Nakadipa pa ang mga kamay na para bang handa sa kung anong pwedeng mangyari. Nagtabi-tabi sila. Tag-iisang dipa lang ang paggitan nila. 2 dito ay may patalima. Isang itak at isang tila parang punyal na mahaba. Pero magpaganon pa man ay hindi ako nagpatinag. Walang takot kung sinunggaban ng mga yon. Walang hiyang yan. Hanggang sa forma lang naman pala.
Nang malapit na ako, abay nagpulasan at kani-kanilang takbo eh. Nakilala ko yung isa dito. Yung sakay ng tricycle kagabi. Yung nakatambay lang tapos ito ang nagmasid sa labas. Uminit yung ulo ko kaya hinabol ko yun. Naabutan ko at kamuntikan ko na talagang makagat ang leeg nito eh. Kung hindi lang ako tinawag ni Salin, patay siguro yun. Nagmakaawa pa. Sabi ko habang nakadagan sa kanya, hindi nila kilala ang binabangga nila. Ang lalakas ng loob na sundan ako sa ganito kalayong lugar. Pero hanggang bisita lang naman pala. Kinutusan ko sa ulo. Sabay umpog sa puno ng saging. Nanggigil ako eh. Binalikan ko yung matandang lalaki. Hindi na ito gumagalaw. Hindi kinaya ang ginawa ko dito. Nakataob na lamang ito at hindi na humihinga. Nangangamoy lana pa na tinatawag na himag nun. Yung nasa putikan naman ay wala na ito doon. Mabutit na kaligtas. Sa tingin ko dito sila sa matandang lalaki humugot ng lakas ng loob eh. Nang medyo gumaan-gaan ang pakiramdam ko ay naisip ko noon na lumipat ng ospital. Yung medyo malayo doon. At hindi na ako mag-uopisina sa labas. Sa loob na talaga ng ospital. Nung lumapit ako kay Salin ay nakita kong nakabuka ang mga mata ni Tia Dolora. Tingin ko ay hinang-hina ang katawan. Binuhat ko yun at nagsalita pa ito at sabi ng matanda, ibang klaseng aswang daw ako. Tama daw siya ng hinala. Hindi niya daw kinaya ang sabay na pagpapalipad ng orasyon doon sa mga kalaban. Kung kaya't bumagsak talaga ito sa may sahig. Sumagot ako dito na naging sapat na yon kasi malaking tulong dahil walang panama sa akin ang mga karunungan nila. Nilapag ko itong si Tia Dolor sa sahig sa itaas pero nagwika ito ng Hindi ko nabasag ang bumasag eh. Walang iba kundi si Salin. Bago ka pa makarating doon sa may bakuran, nagsabit na siya ng mga orasyon na itinuro ko sa kanya. At sobrang lakas ng bisa. Taos puso ang pagkakasangbit niya. Mahalakas ng pamangkin ko siguro. Napanganga na lang ako noon. Napatingin ako kay Salin. Yumuko lang ito pero nakita ko ang simpleng pagngiti niya. Tumango ako at nagpasalamat. Dumagdag pa si Tia Dolor. Kung hindi daw gumana yon tiyak patay na raw ako. Tama lang umano na naging kasama ko si Salin dahil protektado daw ako nito. Para bang sinabi na rin ng matanda na hanggang sa hangganan ko si Salin noon. Parang gusto niyang ipaintindi sa akin na mahalagang tao ito. Hindi naman ako nagsalita noon. Nahihiya ako. Kinuha ko na lamang ang matandang lalaki at ginuyod ko ito sa may masukal. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung anong ginawa ko dito. Basta malinis. Walang bulyaso. Alam niyo na, ginugutom din kasi ako nun kaya basta. Bumalik din ako pagkatapos mailigpit ang labi. Sa mga sandaling ito ay unti-unti na akong nagiging tao. Nanlalamig ng katawan ko. Buong gabi akong walang tulog. Tinabihan ni Salin ang tiya niya. Kinabukasan ay umalis si Salin. Ang bilin niya ay susuriin niya lang daw ang opisina ko noon. Sabi ko naman sa kanya ay bumalik siya kapag tingin niya ay delikado. At wag na wag siyang lalapit sa opisina. Hapon na nang makabalik ito. Wala naman umanong nangyari pero maraming naganap sa akin. Mabuti na lang umano at naroroon si Doc Mel. Sinalo nitong lahat ng mga appointment ko. Isang linggo din akong tumambay sa lugar ng tiya ni Salin. Wala namang naging problema gawa ng nakapagpaalam na si Salin sa kapwa ko doktor. Pero ibang dahilan. Alam niyo kung ano? Sabi niya lang naman ay kakasal na daw ako. At ang babaeng papakasalan ko, siya. Kasalukuyan umano kaming maraming inaasikaso kung kaya't mahabang liban ang kailangan. Wala eh. Niligawan ko siya kahit papano. Sobrang pakipot pa. Nung sinabi ko na magtatalaga ako ng ibang sekretarya ba? Sinagot ako. Hindi niya daw ako kayang iwan. Yun naman pala eh. Tsaka inamin niya sa akin na nilandi niya talaga ako ng gabing yon. Na matagal na siyang may gusto sa akin. Alam niyo hindi naman ako kagwapuhan. Sakto lang. Magpaganon pa man ay naging kami. At
tinuloy namin ang kasal. Siyempre iwas issue kasi nga kumalat talaga yung usapin na ikakasal na ako eh. Pero nakalipat na ako noon ng ospital. Inimbitahan ko pa din naman ng mga dating kasama ko. Sa ngayon, doktor pa rin ako dito sa Cebu. Hindi ko lang sasabihin sa inyo kung saan banda. Si Saline ay nasa bahay na siya namamalagi. Iba ng sekretarya ko. Medyo may edad na ito at kaanak nila Saline sa Mindanao. At syempre, isa din itong albularyo. Kailangan ko talaga ng kasama na ganito. Dahil kung hindi, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kung minsan pa nga si Saline ang kumukuyog sa akin eh. Mas kampante ako sa asawa ko. Mas may tiwala ako sa kanya. Sino ba mag-aakala, di ba? Isa siyang sekretarya na isang albularyo. Ng isang doktor. Na isa namang aswang.